Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 8, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, panibagong dagdag presyo, taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Toll hike sa SCTEX ipatutupad na sa Martes, September 9. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Cambodia na para sa 3 araw na state visit. Filipino community sa Cambodia binisita ni Pangulong Marcos. Executive Secretary Lucas Bersamin pumalag sa umano'y tangkang paninisi sa ehekutibo ng ilang miyembro ng Kamara sa isyu ng korupsyon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati kay Filipina tennis star Alex Ayala sa pagkakasungkit nito ng WTA title. Sa ating PNP spokesperson Jean Fajardo inilipat sa Mindanao. Sa atin namang Metro News, Maynila, pinaigting ang crackdown laban sa illegal water connections. Sa ating Science and Technology News, paggamit ng hazard maps para sa baha, panawagan ng isang geologist. Sa ating lifestyle news, mas maagang pagising makakatulong upang mas maging masaya ang isang tao. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Kaya pala malungkot ako most of the time. Hindi ka maaga gumising. Music trivia, ngayong petsa, nakuha ni Stevie Wonder ang kanyang kauna-unahang UK #1 single. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa New Zealand nakasungkit ng Guinness World Record matapos tumakbo ng nakayapak sa ibabaw ng mga Lego brick. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang nakaambas sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na maaaring umabot sa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang taas presyo sa diesel, habang nasa 80 centavos hanggang piso naman ang aumento sa gasolina. Si 60 centavos hanggang 80 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang nakaambang dagdag singil ay bunsod ng epekto ng pag-atake ng Ukraine sa mga oil facilities ng Russia, gayon din ang posibilidad ng panibagong sanction sa Iran na maaaring magdala ng kakulangan sa supply. 774 Balita Ngayon. Samantala, kasado na sa Martes ang panibagong toll hike sa Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Ito ay makarang aprubahan na ng Toll Regulatory Board o TRB ang implementasyon ng ikatlo at huling tranche ng toll rate adjustments na hindi nasingil noong 2021 at 2023. Ayon sa Northern Luzon Expressway o NLEX Corporation, karagdagang 64 centavos bawat kilometro ang babayaran ng Class 1 vehicles. 1 peso and 29 centavos naman per kilometer sa Class 2 vehicles at 1 pesos and 93 per kilometer na dagdag naman para sa Class 3 vehicles. 774 Balita Ngayon. Nasa Cambodia na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para sa 3 araw na state visit. Sa unang araw ni Pangulo Marcos sa Cambodia, nakipagkita ito sa Filipino community sa Phnom Penh. Ito na ay ikalawang pagkakataon na binisita ni Pangulo Marcos ang Filipino community sa Cambodia matapos ang unang pakikipagkita nito noong 2022 noong nagtungo sa Cambodia ang Pangulo para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN Summit and related summits. Nakatakdaring magsagawa ng bilateral meeting si Pangulo Marcos kasama ang Prime Minister ng Cambodia kung saan tatalakayin ang pagpapalaban
paglawak sa kooperasyon sa paglaban sa transnational crimes at pagpapahusay ng connectivity. Inaasang pag-uusapan din ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng agrikultura, edukasyon, turismo at kultura. Samantalang magsisilbing caretakers ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrel III habang nasa Cambodia si Pangulong Marcos. Samantala, pondo para sa flood control pinatatapyasan ng Senado. Narito naman po ang report ni Conde Batak. Conde. Pinatatapyasan ni Senate President Cheese Escudero ang pondo para sa flood control project sa ilalim ng panukalang 881.3 billion pesos na budget ng DPWH sa 2026. 250.8 billion pesos ang iminungkahing ibawas sa pondo ng DPWH at ipinalilipat ito sa sektor ng kalusugan, edukasyon at food production. Tinukoy ni Escudero na 1/3 ng pondo ng DPWH ay nakalaan para sa flood control projects na 20 beses na mas malaki kumpara sa alokasyon para sa pagpapatayo ng mga bagong school buildings. Sinabi ni Escudero na mas praktikal at makabubuti na tapyasan ang pondong ilalaan sa flood control at ibuhos sa mga sektor na nangangailangan ng malaking pondo. May batayan din anya budget cut proposal sa DPWH lalo't popondohan ng ADB ang Flood Control Master Plan. Sabay hirit na pagtapya sa pondo ng ahensya ay pagbabawas din sa posibilidad ng korupsyon. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Balita pa rin mula sa labas ng himpilan, pag-iingat sa mga dokumento sa DPWH, isa sa mga paunahing ipatutupad ni Public Works Secretary Vince Dizon. Grace Mariano sa detalye. Sa kanyang pagharap sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ay inihayag ni Secretary Vince Dizon na isa sa mga pangunahin din niyang ipinatupad sa Department of Public Works and Highways ang pag-secure o pag-iingat sa mga mahalagang dokumento. Ayon kay Dizon, mayroon siyang isinamang team na ang iba ay mga dating miyembro ng Philippine National Police para maglatag ng mga hakbang na titiyak na walang lalabas na mga dokumento mula sa ahensya. Binigyan din ni Dizon na kailangang ma-preserve ang mga dokumento lalo't kakailanganin nito sa investigasyon at sa Independent Commission na itatayo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para silipin ang maanumalyang flood control projects. Kami po ay unang-una nag-institute ng measures na pagpasok po namin nung Martes ng measures para siguraduhin na walang lalabas ng mga dokumento. It's very important po na ma-preserve po natin yung mga dokumento doon kasi yun po ang magiging basihan. Lalo na later on po pag natayo na yung Independent Commission na itatayo ng ating Pangulo, critical po yung mga dokumentong yan. Tugon ito ni Dizon sa sinabi ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na mahalaga ang mga dokumento bilang ebidensya para matupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos na linisin ang DPWH mula sa mga anomalya. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pumalag si Executive Secretary Lucas Bersamin sa umano'y ginagawang spin ng ilang miyembro ng Kamara upang masisi sa executive branch ang mga ulat at isyu ng korupsyon. Sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO, nakasaad na hindi hahayaan ng mga miyembro ng gabinete ang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo. Maging anumang pagtatangka na i-hostage ang 2026 budget sa pamamagitan ng political theatrics. Hinihag rin ni Bersamin na lahat ng investigasyon ay mawawala ng saysay kung ang mismong ugat ng korupsyon ay hindi sisilipin. Hinimok naman ni Bersamin ang Kamara na tumugon sa panawagang full accountability ng mga tao at dinisin muna nito ang kanilang hanay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may biro naman sa mga gabinete kaugnay sa isyu ng Kamara at ehekutibo sa 2026 national budget. Chanel Salazar sa report. Thank you, Secretary Luke Bers. Oh, please.
Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Patuloy ang paggawa ng kasaysayan ni Filipina tennis star Alex Ayala makarang masungkit nito ang kanyang kauna-unahang Women's Tennis Association o WTA title. Nakuha ni Ayala ang titulo makaraang talunin ang pambato ng Hungary na si Pana Udvardy sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Ito rin ang unang beses na may Filipino na nanalo ng WTA title. Bunsod ng tagumpay na ito, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Ayala. Ayon na kay Pangulong Marcos, ang tagumpay ni Ayala ay tagumpay ng buong bansa. Tiniyak naman ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang mas marami pang atletang Pilipino ang susunod sa yapak ni Ayala at may papakita sa mundo ang galing at puso ng mga Pinoy. Samantala, Defense Secretary Gibo Teodoro pinasisiguro sa AFP ang isang maayos at ligtas na halalan sa BARMM. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa tiyakin ng mapayapa, maayos at tapat na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ngayong Oktubre. Kaugnay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para masiguro ang tagumpay ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Kasunod dyan binisita ni Teodoro ang Camp Shonko, Dato Dinsensu at Maguindanao del Norte kung saan nakipagpulong siya sa 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central. Kasama niya sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete. Binigyan din ng kalimang kahalagahan ng halalan bilang bahagi ng kasaysayan sa Mindanao at ng proseso ng kapayapaan sa rehiyon. Pinayuhan din niya ang mga sundalo na manatiling non-partisan at protektahan ang kredibilidad ng eleksyon. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 49 na minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, muling nagsagawa naman ng balasahan sa hanay ng Philippine National Police o PNP. Patay sa Special Order ng National Police Commission o NAPOLCOM, inilipat si dating PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo sa Area of Police Command Eastern Mindanao o APCEM mula sa pagiging hepe ng Directorate for Controllership o DC. Pumalit kay Fajardo bilang bagong hepe ng DC si Police Major General Westrimundo Obnique, kaklase ni PNP Acting Chief Lieutenant General Milencio Nartates Jr. sa Philippine Military Academy Class of 1992. Ang dating posisyon ni Obnique bilang hepe naman ng National Police Training Institute o NPTI ay binigay naman kay Police Major General Christopher Birong. Makakasama rin ni Fajardo sa APCEM si Police Brigadier General Leon Victor Rosete. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:50 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa umigit kubulang 14,000 na delinquent accounts ang narisolba ng Maynilad Water Services mula January 2024 hanggang August 2025. Resulta ito ng pinaigting na crackdown ng Maynilad laban sa mga illegal water connections kung saan tinanggal ang lahat ng hindi otorisadong service lines at mga tampered na metro. Lahat ng na-recover na volume ng dating nawalang tubig ay nakatulong sa pagpapahusay sa system management at napatatag ang pressure sa mga apektadong lugar. Ayon kay Maynilad Head of Customer Experience and Retail Operations, Engineer Rodolfo Bailas Jr., ang pagnanakaw ng tubig ay hindi lang nagdudulot ng paghina ng supply sa mga nagbabayad na customer, kundi maaari rin itong maging banta sa kalusugan dahil posible itong magdala ng contaminants. Pabala pa ng opisyal, sino man ang mahuhuling nagnanakaw ng tubig ay may katapat na kaparusahan sa ilalim ng batas. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 21 centavos. Nasa 66 pesos and 65 centavos naman
ang palitan ng piso kontra euro habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 86 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 25 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi September 7. 40, 54, 29, 31, 50 at 19. Kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 45, 21, 49, 10, 26 at 5. Kung saan walang nanalo ng 25,654,340 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa ating Science and Technology News, paggamit ng hazard maps para sa baha, panawagan naman ng isang geologist. Yan po ang balitang hatid sa atin na Rose May Miranda. Sa gitna na nagpapatuloy na masamang panahon, umapila ang geologist na si Mahar Lagmay sa publiko at mga otoridad na i-maximize ang hazard maps ng Project NOAA upang matukoy ang mga flood-prone area at maiwasan ang matinding pagbaha. Ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards ay nakakatulong sa mga mamamayan na matukoy ang mga lugar na madaling bahain gamit ang 30 taong rainfall data mula sa Pag-asa. Sinabi ni University of the Philippines Resilience Institute Executive Director at Project Leader Lagmay na higit na kapaki-pakinabang ang mga flood map para sa mga individual na naghahanap ng maligtas na lugar kung saan pwede nilang iparada ang kanilang masasakyan o magplano ng mga aktibidad sa paaralan. Binanggit pa niya na kapaki-pakinabang din ng Project NOAA para sa mga eskwelahang naghahanda ng academic year, partikular kung kailan maaaring may malalakas na pag-ulan at posibleng magkaroon ng suspensyon ng klase. Inihayag ni Lagmay na kadalasan nagdadala ang mga weather system ngayon ng mga baha na may return period na 100 taon na nagpapalubog sa mga drainage system na idinisenyo lamang para sa 50 taong pagbaha. Para matugunan nito, hinimok niya ang Department of Public Works and Highways na huwag umasa lamang sa mga mamahaling konkretong estruktura tulad ng dike at levees at sa halip ay tumuon sa mga solusyon na nakabase sa kalikasan. Kabilang narito ang mga detention basin na itinatayo sa ilalim ng mga parke at court upang mangolekta ng tubig ulan at maiwasan ang pagbaha sa kalye. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, mas maagang pagising makakatulong upang mas maging masaya ang isang tao. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Detalye hatid sa atin ni Mika Fardo. Mika. Lumabas sa isang pag-aaral ng University of Colorado Boulder, Broad Institute ng Massachusetts Institute of Technology at Harvard na ang mga morning people o yung mga maagang gumising ay mas masaya kaysa sa mga night owls o yung mga taong mahilig magpuya. Batay sa kanilang pananaliksik, maaaring mabawasan ang risk ng depression ng 23% ng pagbangon ng isang oras ng mas maaga kaysa sa iyong karaniwang routine. Nakita rin sa kanilang pag-aaral na sa bawat oras na mas maaga na bumabangon ng isang tao, mas malaki ang pagbabawas ng panganib ng depression. Binanggit din ng mga mananaliksik ang link sa pagitan ng mood at chronotype o yung kagustuhan ng isang tao para sa umaga o gabi, at natuklasan nila na ang mga maagang gumising ay may better alignment sa kanyang mga work and rest schedules, habang ang mga mahiling magpuyat ay mas mahihirapang umangkop dito. Ayon pa kay Celine Vetter ang may akda ng pag-aaral, tila nasa genetics ng chronotype kaya maaaring ipanganak ang isang tao sa isang pamilya ng mga night owl, ngunit maaari namang mabago nila ang kanyang gene at body clock. Ilang paraan dito ay ang pag-iwas sa mga electronics bago matulog, pag-eehersisyo ng maaga sa araw, at pag-iwas sa pagmemeryenda sa gabi hanggat maaari. Dapat ding tandaan na ang pagtulog at paggising ng maaga ay mas malusog kaysa sa pagiging all-nighter at paggising pagkalipas ng tanghali. Ito po si Mika Fardo ng DWWW 774
You're also making Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa, nakuha ni Stevie Wonder ang kanyang kauna-unahang UK #1 single. Ano ang kantang ito? Alamin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, September 8 taong 1984, nakuha ng American Ghanaian singer, songwriter, musician, and record producer na si Stevie Wonder ang kanyang kauna-unahang UK #1 song sa pamamagitan ng I Just Called to Say I Love You. Sa US Billboard Hot 100 naman tumagal ang 3 linggo sa #1 spot ang kanta. Ang I Just Called to Say I Love You ay isinulat mismo ni Stevie at bahagi ng 7 kanta niya sa 1984 soundtrack album na The Woman in Red. Ang I Just Called to Say I Love You ay isinulat mismo ni Stevie at bahagi ng 7 kanta niya sa 1984 soundtrack album ng pelikulang The Woman in Red. Ang kanta ay tinuring na best-selling single worldwide ni Stevie na nagwagi rin sa 1984 The Academy Awards o Oscar bilang Best Original Song. Noong October 1985, nagsampa ng kaso laban kay Stevie ang mga songwriters na sina Lloyd Child at Lee Garrett dahil sa umano'y pag-angkin nito ng kanta na may titulong Hello, It's Me, I Just Called to Say noong September 1976 na sila umano ang totoong nagsulat at ipinadinig lamang nila kay Stevie noon. Ngunit inangkin na nito ang titulo maging ang chorus ng awitin. Pinabulaanan ito ni Stevie Wonder at iginiit na isinulat niya ang I Just Called to Say I Love You noong July 16, 1976 habang pauwi sa kanyang tahanan mula sa pagbisita sa kanyang ina. Hanggang sa kalaunan, binawi na ni Garrett ang isinampang kaso habang si Chait naman ay natalo sa korte noong 1990. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Ayan, sa mga hindi alam yung tono, mamaya kantahin ni Doc Justin yung Oo yung nga, chorus, no? pasample tayo kay Doc Oo. Justin. Maraming salamat sa music trivia, Miss Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Yan na. Ito naman sa ating balitang kakaiba, isang babae sa New Zealand nakasungkit ng Guinness World Record matapos tumakbo ng nakayapak sa ibabaw ng mga Lego. Ayan, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Pero bago yan, kasi may mga tono niyan. Oo Just nga, call to eh. say, I love. Ito yun eh. Sige Doc nga. Justin, sample nga. Sige, sandali lang ha. Kasi wala kong kodigo. Mm-mm. No New Year's Day, tig-tig. Kapag narinig mo yan sa mga jeep papantipolo, Oo. ang tugtog yan, No New Year's Day, pa-celebrate. Yung para mapapatalbog ka din eh, no? Di ba yun tono yun eh? I just called to say I love you. I just called to say how much I cared. Lakas ng bass eh, no? Ay, nako, Doc Justin, nandiyan ka na naman sa kakakanta mo nang wala sa tono, ha? Baka umulan. Anyway, sige, go ahead sa iyong balitang kakaiba. Sige. Good morning muna, Miss Beautiful Darlene. Good morning. At double A, sa lahat ng taga-subaybay. Narito natin yung balitang kakaibang araw na ito. Pambihirang tibay ng talampakan ang ipinamalas ng isang babae sa New Zealand makarang tumakbo ng nakayapak sa ibabaw ng mga Lego brick. Pinilala ng Guinness World Record si Gabriel Wall na nakasungkit ng titulong fastest 100 meters barefoot on Lego bricks matapos niyang makumpleto ang 100-meter run sa loob lamang ng 24.75 seconds. Ang tinakbuhang truck ni Gabriel ay nakalatag ng 661 pounds na Lego bricks na idinonate ng isang non-profit organization. Sino mang aksidenteng nakaapak na ng Lego sa bahay ay talagang makakarinig. Kaya ako tinatago ko itong mga laruan ng mga pamangkin ko eh. Ang sakit niyan, Doc Justin, di ba? Pag Mario, nakaapak lalo yung ka. kanto. Oo. Ay, napakasakit yan eh. Talaga ha. Kaya marami ang namangha na nakaya na Gabriel na tumakbo sa ibabaw nito. Ayon kay Gabriel, bilang paghahanda, 2 buwan siyang hindi nagsapatos upang kumapal ang mga karyo sa kaniyang talampakan.
sinabi ni Gabriel na kinukonsidera niyang subukang subukang makuha ang iba pang Guinness World Records na may kinalaman sa Lego. Pero hindi na sa pagtakbo, ngunit may kinalaman na ito sa pagbuo ng mga Lego. Yun naman ang gusto niya ngayon. Pero alam mo yan, Darlene, yung pagbuo ng mga Lego, maganda kasi yan. Kasi may yan eh. Yung yun na. Exercise sa iyong brain. Cognitive, yan eh. Kumbaga activity. So, actually, dito maraming Lego eh. Pag may maapakan ako isa dyan, talaga. Durog yan, malamang. Pag naapakan mo. Hindi kawawa yung pago, kawawa ang Lego eh. Oo, diba? Yung mga Lego kasi dito na nakakahiligan nila, maliliit lang, Doc Justin. Pero maganda siyang display, Oo. Kasi pag natapos mo siya, kasi mayroong patterns yan eh. Kung dati ang pinagkakabalang cross stitch. Oo. Ngayon, yung Lego mga na. Lego na, oo. Sige, pero bago magligo, maligo muna Correct, kayo. bago mo na maglaro ng Lego, maligo may muna. pasok ngayon, Monday, September 8, Mama Mary's Day. Mama Mary loves you. All right, thank you very much. Ikaw si Doc Justin, just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At ito muna mga kanyusik, ibigay ko lang ang ating question of the day. Ang issue po na bibigyan ninyo ng opinion ngayong araw po ng Lunes, tatalab pa ba ang pamamahiya ng mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno? Ayan, ulitin ko po, tatalab pa ba ang pamamahiya sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno? Ano pong sa tingin ninyo mga kanyusik? Ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 o maaari rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Mamaya hihimayin natin yan. Bakit nga ba yan ang ating topic ngayong araw po ng Lunes? Yan, napapaisip tuloy ako, Darlene. Ba't mo yan natanong? Makapal na ba ang mukha? Hindi pa nakatablan. Kaya na po, mas ka. Nga naman, kasi sabi nga nila, yung buhaya, makapal ang balat. Correct. Yun ang sabi nila. Pero yun naman, totoo yun eh. Pero yung kapal ng mukha ng mga korap, ibang usapan yan. ibang usapan yan. Yes. So yung mga Sige. kanyusik, padala na po ninyo ang inyong opinion sa ating topic ngayong araw po ng Lunes. Atin nyo naman pong napakinggan na mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, September 8, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.